So eto mga Lodi, may mga nag-request kung ano daw nangyari dun sa MetaMask na na-post ko. Okay, explain ko daw. So eto yung MetaMask wallet ko. Eto yung parang Ethereum network. Para sa mga airdrop kumbaga. So meron akong parang airdrop wallet. Ngayon, hindi ito nalalagyan mga Lodi. So malagyan lang pag meron akong importante yung bilhin sa network ng Ethereum. Ang nangyari, 5 days ago, merong transaction akong ginawa, mga 160 USDT. Tapos last night lang meron din transaction. Pag visit natin ang Etherscan, dito nyo makikita na eto na. So 5 days ago, nag-send ako. May mga transaction akong ginawa. So ayan. So 159 5 days ago. Tapos nung kahapon lang 159 din. Tapos afternoon, biglang nawala. Napunta dito sa address na to. Nagtataka ako, bakit paano niya napasok? Ngayon, may nagpakita dito na new token, kailangan mong i-import. Sabi niya, nung pag-open ko, ang nagpapakita USDT na kailangan kong i-import. Syempre, may na-expect akong transaction. Ito yung USDT na isa. I-confirm ko naman agad-agad. Pero hindi ko alam na meron na dito ang USDT. Hindi mo na kailangang ilagay. Hindi siya new token kasi magpapakita sana dito, di ba? Ako naman, basta ka nilang confirm. Pumasok. So, okay, walang mga nangyari. Okay na yun. So, close ko yung computer. Kinabukasan, mga Lodi, kaninang umaga lang, eto na, wala. Tapos, eto pala. Sinubukan kong hanapin tong address na to. I-check nyo yung last C98A. Okay? C988. Pag i-visit ko itong wallet ko, click mo, makikita mo, C98A, merong transaction nangyari 85 days ago. So, iniisip ko, ano ba yung ginawa ko nung 85 days ago? Mga November 2022. So, from Binance, bumili ako ng ETH, mga $30 kasi meron nga akong pang gas fee. Sana meron akong bibilhin. Pero hindi natuloy. Nag-send lang ako ng pang gas fee. Tapos after nun, nawala yung $32. Pero hindi ko pinansin yun kasi hindi ko nga chinecheck lagi ito, diba? Di ko alam, siya din pala. Ibig sabihin, 85 days ago, meron na siyang access dito sa account ko. Kaya nagtataka ako, paano nangyari yun? So inaantay niya lang na malagyan ko ulit. Tapos nung nalagyan ko, transfer niya ulit. So kaya sabi ko, na-compromise na itong wallet ko sa MetaMask. Ngayon, iniisip ko, pag meron siyang access dito, meron din kayo siyang access dito sa mga core chain or dito sa smart chain or dito sa Polygon. So, ang ginawa ko mga Lodi, naninigurado lang ako. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa smart chain. Ang ginawa ko, i-transfer ko lahat ng mga tokens ko. Gumawa ako ng bago. Pero dito na naman, meron nag-pop up na meron kang bagong cake. Kailangan mong i-import. Pero, makita mo, meron ng cake dito, Lods. So, may nag-pop up na kailangan mong i-import. May bago kang token. Pero pag chinecheck ko, meron naman akong cake. Bakit meron pa akong bagong i-import na token? So, di ko na siya tinake. Baka yun pa ang dahilan, malimas to. So, ang ginawa ko, in-ignore ko lang yun. Pag ignore mo, hindi na siya magpapakita. So, gumawa ko ng bagong account, transfer lahat ng mga coins ko sa ibang wallet. Yun lang. Okay, naninigurado lang ako. Ngayon, doon naman sa core, kumbaga eto, baka may access na siya. So, di ko alam yun. Di nga natin alam. Dito sa core daw, alam niya ba? So, ang gagawin ko, eto na kasi yung na-add na wallet dun sa Satoshi app. So, babantayan ko na lang once na available na yung core, itatransfer ko na ulit yung core dun sa bago kong ginawang MetaMask. Ganun na lang kasi di ko alam kung pwede bang ma-update, pero yun na kasi yung information na na-send dun sa smart contract dun sa core chain. Okay, so parang hindi na siya mabago. Aantayin ko na lang at observe ko once na meron na-add na yung core dito, agad-agad na akong mag-transfer sa bago. Ganun na lang gagawin ko. So, nag-research ako mga Lodi, paano nila na-access minsan yung mga hacker yung account nyo. Minsan, yung pag-visit nyo lang sa mga site, katulad, syempre ako, minsan may mga nire-research ako, di ba, na sinasabi nyo na, uy, pa-check naman diba? Di ba, nag-check ako, tapos minsan tinitest ko pa siya. Ang ina-add ko talagang mga wallet, pag Ethereum or katulad nito, yung Ethereum, eto talaga ginagamit ko. Pag Access, eto talaga, ito, ERC, yan. Tapos pag Binance naman, eto, yung smart chain, tapos meron akong airdrop, sabi. Sana yun? Yun, eto yung ginagamit kong pang-access talaga. Kaso lang, ma-access niya pa rin. Parang alam ko, ma-access niya pa rin eh. Okay, so yung nangyari dito, mga Lodi, every time maka-visit nyo ng site or hindi nyo nagagamitin ang MetaMask nyo, always i-lock nyo siya. Okay? Pag di nyo na ginagamit, lock lagi. Kahit anong wallet yan, naka-lock dapat yan. Or i-lock nyo pag di nyo daw gagamitin. Kasi once na naka-open yan, yung site ay pwede niya
niyang ma-access yung information dun sa wallet niya mismo. Yun lang yung parang na-research ko So always yung ilak sabi nila. Tapos mag-create kayo ng katulad ginawa ko. Okay lang naman yun. Mali lang talaga kung saan ako nag-send ng 160. Okay? Dun talaga sa Ethereum. Pero dapat meron kayo talagang pang airdrop na wallet at saka ibang browser na dun yung legit na kung saan nilalagay nyo lahat ng token nyo. Hindi kung ano-ano ipinapasok nyo dun na mga site. Hindi yun yung ginagamit yung wallet or MetaMask or extension. Dapat gawa talaga kayo ng parang airdrop. Parang itong gamitin mo. Kasi kung ma-access man yan, pwede nyo kunin lahat. Pero yun yung wala talagang laman yan. Pang airdrop lang. Pero once na ma-access nyo ang lalaking pera nyo or yung lalaking, di ba, mga holdings nyo sa crypto din, patay kayo dyan. Okay, so yun lang. Matagal na siyang may access dun sa MetaMask na wallet ko. Kasi hindi ko din naman ginagamit yung MetaMask. Meron lang talaga sana akong bilhin, Lods. Okay, pero ayun nga, nalimas. So yan lang mga Lodi. Kung meron kang questions or clarification, comment lang sa baba. At pwede ko yung sagutin via TikTok. Kung hindi pa kayo nakafollow sa TikTok account ko mga Lodi, yan, fa-follow lang. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye.